pagtatagalin pa ba natin to? O pakinggan natin si Manang Amy. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko. Itsura ni Manang Amy. Hirap na, ano? Diyos ko, pag sinabi ko, ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, may bago pa ba to? Wala na, tapos na mga kababayan. Wala na. Di ba? Bakit to, mga boss chief amo sir? May bago pa ba? Nung nagsasalita si Baste Duterte tsaka si dating Pangulong Duterte doon sa mautog nila, nandun harap mismo si Amy Marcos eh. Di ba? Nakaupo eh. Bago pa ba yan? Parehas lang yan eh. So, ibig sabihin mga kababayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay back to square one na naman ho tayo. Sa madaling salita mga boss chief amo sir, panibagong ikot na naman po nung kanilang pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief amo sir. So, ibig sabihin na naman po niyan, ang dadali lang naman pong mga i-debunk nitong mga ito eh. Ibig sabihin po, sarap buhay na naman po ang mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mag-iiyakan na naman po. Yung mga DDS. Diyan. Naku, kawawa naman kayo. Tapos susunod? Babalik na naman si Morales. Muling magsasalita na naman si Morales. Magkakaroon na naman PIDEA leak. Unang-una maraming salamat sa mga DDS, kagaya nila Marcoleta, kagaya nila Amy Marcos. Ay nako, wala pong sawa ang aming content. No, nako, wala pong sawa ang pamimigay sa amin ng pera ni YouTube. Game mo, mga kababayan. Live tayo sabi ni Maxi po. Sandok, tumigil ka na. No, sabi ni May Kasiguran, Diosdado Castro. Ay, nagliligawan pa yata kayo dyan. Nandiyan si Banji Santiago, Maxima Robles, tama ba? Pilipinas Bangon. Nathan Dakuwag, ako ay Ilocano at Tagalawag. Si Amy talaga, ambisyosa, sabi ni Nathan. Yan, mga kababayan, sila ang pag-uusapan natin. At yung pagkatapos ng destabilisasyon ng INC, wala na, tapos na, ending na. At mga bossing, mga boss, pakinggan nyo, mga kababayan, ganap na alas 9:37 dito sa aking relos. Mga boss chief amo sir, parang gusto kong bumili ng bago sa susunod. Eto, madaming pakawala sila. Na naman, madaming cycle na naman. Alas 8:37 dito sa aking relos, mga kababayan. Ang presidente pa din po ng Pilipinas, walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos pa din mga bossing. Ulitin ko nako, ang tagal inaantay ng mga DDS mapalitan si Pangulong Bongbong Marcos, mapalitan yung presidente. At pagkatapos ang nangyari, ito na nga may INC, umaasa yung mga DDS mapapalitan si Pangulong Bongbong Marcos. Yung pala, presidente ng TODA, doon sa may tricyclean namin, ang napalitan. Uwi na, hindi na masaya. Wala. Cover pa sila. Hindi destabilisasyon ang ginagawa namin. Ayun, hindi na nakapagtiis. Linatag na lahat, ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Sabi ni Nathan Dakuwag, maniwala man kayo o hindi, nababas na si Amy dito sa liwag, Maraming post sa social media, pinagmumura si Amy. Anyway, mga kababayan, umpisahan muna natin dito. Nasaan na ba yun? Na-download ko ba yun? Hindi, yung kay Bersame, hindi ko yata na-download. Saglit lang, Mainit ang ulo ng mga DDS ngayon, Uy. Kalmahan nyo yung mga DDS, wag nyo. Kung may yelo kayo dyan sa bahay, lagyan nyo yung ulo ng mga DDS. Mainit ho ang ulo niya mga yan. Bakit po? Inaasahan nila na ang inaasahan po nila na papapalitan na po si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng nung rally ni Manalo. Hindi, si Jose Manalo to. Si Jose Manalo, panalo. Pero yung destabilisasyon ni Manalo, wala. May bukas pa sila
Sabi ni Tita Lolit, wala na po, inihinto na po. Tapos na daw. Lumabas na kasi daw agad si Amy Marcos. Mga kababayan, sabi ng mga DDS, biglang nagsiyahan po. Bigla akong naging masaya yung mga DDS. Bakit to? Kasi lumabas yung balita. Yung pagre-resign po ni Lucas Bersamin at ni Pangandaman mga boss chief amo, sir. Pero in fairness ako kahit papaano hanga ako dito sa dalawa na ito, si Bersamin at si Pangandaman. Bakit to, mga kababayan? Nag-resign sila kasi nga 'di ba, unang-una si Pangandaman, mga bossing, nadawit sa issue, nabanggit yung pangalan. Resign agad. 'Di ba? Resign agad. Mag-resign. Bakit? Kasi may delikadesa, mga kababayan. Sa ibang bansa ganoon, mga bossing. Kapag kayong nadawit ang pangalan mo, bababa muna ako. Yung iba dyan, sandamakmak na yung ebidensya, ipinagpipilitan pa din na mapabagsak ang presidente. Sabi ni Pilipinas, Bangon TV, Richard Marcos, huwag kang mag-resign. Di ba? Malabo naman kasi, mga sir. Bakit po? Kasi ilan lang sila? 600,000? 600,000? Ilang milyon po ang Pilipino? 119 million Pilipino. Siguro 116. Gawin na lang nating 100 million ang Pilipino. Hindi pa po umabot sa 1% yung nagsusumigaw at nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. 0.6%. 0.6%. Mga kababayan. So paano mo i-expect na bababa si Pangulo dyan? Di po ba alam ng Pangulo natin, mga boss chief amo, sir, na mas madami po ang nakasuporta kay Pangulo, mga kababayan. Di ba? Ano sabi dito? Yung pag-resign, ito po, kinasaya po ng mga DDS. Naku, ayan na, isa-isa na. Ako nga po, mas umahanga pa dyan sa dalawa sa pag-resign, mga bossing di ba? Ibig sabihin lang, may delikadesa, mga kababayan. Presidential Communication Undersecretary Claire Castro announced in a Malacanang press briefing that President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Natuwa naman sa atin si Uncle PTV. Salamat po, sir. Lucas Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman, according to Castro, both officials steps down out of delikadesa. Yung iba dyan, pinagpipilitan pa din. Tinuturo na, with matching evidence. Ayaw pa din. Yung sandamakmak na mga resibo, 900 na resibo, yun pa lang yung sa impeachment ni Vice Presidente, mga kababayan. Diba? 900. Tapos ilan doon yung peke? Halos 400 plus, mga boss chief amo, sir. Tapos sasabihin lang nila sa atin, ay hindi, ganito, sasagutin namin niya sa tamang panahon. Ano kami, si Aldab?